Jesus. Isang mapagpalang araw po o gabi sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating midweek fellowship. At dahil live streaming pa rin po tayo, i-like po natin at i-share ang live streaming ng fellowship na ito upang sila man po ay makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoon at mapagpala nito. At sa ating pong pagpapatuloy, tara na po, sabayan po natin ang ating daan o intingban sa kanilang pagpupurit pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga espiritual na awitin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Sama-sama tayo magpuri, sumamba sa Panginoon. Let us enjoy the presence of the Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus! Glory to God, glory to Jesus! Thank you, Lord.
is your power, great is your strength, and great are you, Lord, and greatly to be praised. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength, oh great are you, Lord, and you're greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Yes, Jesus. Oh, you're a great God. You're a great God. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength, oh great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth, all the earth. Glory, glory, hallelujah. Jesus to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great Hallelujah, Jesus. We won't stop. We won't stop till the whole world knows. Jesus. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Oh, oh, we won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. We won't stop. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa, we won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, hallelujah. We won't stop praising the Lord. Hallelujah. Lord Jesus, let us all declare we won't stop. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Thank you, Jesus. You are a great God, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We won't stop praising you, Jesus. We won't stop praising you, Lord. Hallelujah. Glory to God, glory to Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory to God, glory to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We won't stop praising you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
Salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Panginoong Jesus. Na-enjoy namin ang presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord to God. Lord, sa umagang ito, Panginoong Jesus, ibabalik namin ang lahat ng papuri na karapat-dapat lamang sa iyo, Panginoon. You've been good to us. Napakabuti mo sa aming lahat, Panginoon. At ni minsan hindi mo kami pinabayaan, iniwanan, Panginoon. Alam namin, Lord, na kasama ka namin saan man kami pumunta. Ano man yung gawin namin, Panginoon, you're always there, Father God, to guide us, to love us, to protect us, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya hindi namin sasayangin ang oras na ito, na hindi namin maibalik yung karapat-dapat na pagpupuri para lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, na humarap sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Pero Lord, sinusuko namin yung aming buong buhay, yung aming isipan, yung aming mga puso, Panginoon. Allow us to freely worship you, Panginoong Jesus. Hallelujah. I-allow mo, Panginoon, na maging pleasing sa pandinig mo yung boses namin, maging pleasing, Panginoon, sa iyo yung lahat ng gagawin namin sa umagang ito, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, matuon lamang kami sa iyo, Panginoon. Ikaw yung focus namin, Panginoong Jesus. Ikaw yung focus namin, aming Diyos, na maibigay namin yung wagas na pagpupuri para lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alam po namin, Lord, na may physical na kapaguran kami, Panginoon. Pero Lord, sabi mo sa salita mo, Lord, ikaw yung aming kalakasan. Ikaw yung source ng strength namin, Panginoon. Kaya patuloy kaming aawit, patuloy naming nagagawang sumamba sa iyo, Panginoon. It's because of your grace, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa oras na ito, Lord, sa oras na ito, Panginoon, dinggin mo ang tinig namin lahat na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dinggin mo, Lord God, yung puso namin na, Lord, alam ko, mangungusap ka, Panginoon, sa amin na Panginoong Jesus sa umagang ito. Hallelujah, 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 Jesus. Kaya, Lord, nawa, Panginoon, sa oras na ito, maibigay namin yung wagas na pagpupuri para sa inyo. And Lord, patuloy namin ipahayag na the reason we live is to worship you, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na yung means, yung dahilan, Panginoon, sa existence namin is because of your grace. And nawa, Panginoon, Lord, maibigay namin yung karapat-dapat na pagsamba na nararapat sa inyo, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The reason we live is truly to worship you, Father God. Wala na pong iba, Panginoon. Kaya, Lord, habang umaawit kami, Panginoon, nawa, Panginoong Jesus, makapagbalik kami ng parangal at pasasalamat para sa inyo. Kaya ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, pasasalamat, pagdakila, ay sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the
Sabayan natin ang ating The Anointing Band at naihanda natin yung ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Bobby Lopez sa ating series na Faith That Moves Mountain sa topic na The Faith of Ruth and Esther. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magandang araw po sa ating lahat. Sa pagsisimula po ng gawain natin, hilingin po natin na samahan tayo ng Espiritu ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami na kami ay mayroon pang buhay para makinabang, tinig, bulay-bulay sa iyong mga salita. Tulungan mo, Panginoon, ang aming puso at isip ay matuon sa iyong mga salita. Maunawaan namin ang lahat ng hiwaga nito. Sa buhay namin ang itinuturo mo. Magkaroon kami ng pag-asa mula sa mga salita na mapapakinggan namin. Maging kalakasan ito, Panginoon, at magpatatag ng pananampalataya ng bawat makakapakinig. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa araw pong ito, nagpapatuloy po tayo sa seryeng Faith That Moves Mountains. Nakita po natin in the previous service, nakita po natin yung iba't ibang muka ng pananampalataya that can really move mountain. No? Meaning to say, from different biblical characters, nakita po natin how they stand with their faith. No? And nakita rin po natin kung paano ang kanilang pananampalataya ay nakatulong ng malaki sa kanila for them to cope, no? Doon sa mga pinagdadaanan na meron sila sa kanilang buhay. Nakita natin yung walang hanggang kagandahang loob ng Diyos sa bawat mabibigat na istorya, mabibigat na pagsubok, no? Na dinaanan ng iba't ibang Bible character. Sa araw pong ito, ang magiging paksa po natin ay ang buhay ng dalawang babaeng karakter ng Biblia na si Ruth at si Esther. Tunghayan natin mula sa kanilang buhay, no? Ang kanilang pananampalataya at ang isang kapangyarihan at mapagmahal na Diyos na sa kanila ay naging matapat. Para po sa kaalaman ng marami, nagsimula tayo din sa kwento ni Ruth. Sino nga ba si Ruth at ano yung kanyang naging buhay? Para po sa inyong kaalaman ng marami, si Ruth po ay isang babaeng Moabita. Siya po ay yung manugang ni Naomi. Si Naomi po ay isang babaeng balo. No? Ang kwento po ay, nang magkaroon po ng kagutuman o tagutom sa may Bethlehem, si Naomi kasama ang kanyang dalawang manugang, sina Orpah at saka po si Ruth, no? Nag-migrate sila patungo ng Moab. Patungo ng Moab. Sa kasamaang palad, namatay yung kanyang mga anak at asawa. No? Si Naomi po, yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, lalaki namatay. At ang natira ay ang kanyang dalawang manugang. Naiwan po sa hindi gandang kalalagayan si Naomi at ang kanyang manugang. Habang yung isang manugang, si Orpah, ay iniwanan kaniyang biyanan na si Naomi, ito po ang naging tugon ni Ruth. Kasi parang sinasabi po kasi na sinasabi ni Naomi na kumbaga parang reading between the lines na parang gusto ko itong I still want you to have a better life. Parang sinasabi niya na, and you cannot have it when you will stay with me. No?
So binibigyan na po niya ng laya si Ruth. Pero ito po ang naging tugon ni Ruth. No? Isang tugon na punong-puno ng pananampalataya. Pananampalataya sa kayang gawin ng Diyos at katapatan niya doon sa kanyang biyanan. Ang sabi po ni Ruth, wala po, mababasa ito sa Ruth chapter 1 verses 16 to 17. Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you will go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Huwag mo akong pilitin na tumalikod sa iyo. Magtutungo ako kung saan ka magtutungo. Titigil ako kung saan ka titigil. Ang iyong bayan ang aking magiging bayan at ang iyong Diyos ang aking magiging Diyos. Well, this is a very powerful statement, and at the same time, this is a statement of loyalty, no, to her mother-in-law. In such a dire condition, ano po, maririnig mo yun sa iyong manugang na hindi mo naman katubo. Baga, at nandun ka sa isang hindi magandang kondisyon at panahon ng buhay mo. Well, that is so comforting. That is so comforting to hear. That there is somebody na walang ka man ng asawa at nawalan ka man ng dalawang anak. That somebody still cares for you. And you are hearing this, no? Doon po sa isang tao na hindi mo naman katubo. Katulad po ni Ruth. Parang alam niyo po, sa aking pagbasa, si Ruth ang naging extension ng kanyang pagmamahal para maipadama ito doon sa naiwanan. Kasi si Naomi naiwanan siya, wala na siyang asawa, wala na siyang mga anak. She's all alone. But I think Ruth is God's way of saying to Naomi, you are not alone. God is with you. And in fact, God never abandons you. And the proof, I have sent somebody who will accompany you in your old age. Narito si Ruth, ang iyong manugang. So this is really a one-of-a-kind story of loyalty. Most of the time, iba po yung picture na nakikita natin between mother-in-law at saka po doon sa kanyang daughter-in-law. But this particular Bible scenario shows us that it could be possible, no? For nothing is impossible with God. Si Ruth ang naging extension ng pagpapakita ng Diyos ng pagmamahal dun sa naiwan na si Naomi para sabihin sa kanya at ipaalala ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Sabi po dito, no, as I meditate, sabi, Ruth's decision to forsake her homeland and family to follow Naomi is a testament to her unwavering devotion, which is very unlikely. No? It is very unlikely because number one, well, with your family, so parang you don't have to make so much adjustment kasi you know them since childhood, no? And parang bang nakakakilos ka kung paano mo gustong kumilos kasama ng pamilya mo. And if you're gonna stay in a place kung saan ka po lumaki. Pero, sabi nga dito, hindi yung madali ang pinili ni Ruth para sa kanyang sarili. Kundi, pinili nga na samahan si Naomi. Magpapakita ng walang hanggang pagiging tapat at pagtingin din doon sa kanyang binan. Sabi po dito, she chose to embrace a new culture, language, and religion, demonstrating a remarkable level of faith and trust in the God of Israel.
Sa pagpili niya kay Naomi, sa pagsama, ang haharapin niya, panibagong kultura, panibagong wika, isang bagong relihiyon sa kanya. He has to make all the adjustment necessary para makapag-cope siya sa isang bagong yugto na naman ng kanyang buhay. But this act of Ruth is a very courageous act, showing a remarkable level of faith and trust in God that maaari pong yung kondisyon mo sa buhay ay hindi laging paborable sa iyo, hindi lagi yung inaasahan mo, no? Yung buhay po na meron tayo dito sa mundo is a life full of uncertainties. Katulad ni Ruth, sa kanyang desisyon na to, she will be facing a lot of uncertainties. But I know, tumataya lamang tayo ng ganitong kalak sa buhay na pwedeng ma-jeopardize yung career natin kapag alam natin meron tayong pwedeng sandalan, meron tayong fallback kung hindi man tayo magtagumpay. And naniniwala po ako na yung backup at fallback na yun ni Ruth ay yung nakilala na niya na Diyos mula sa pamilya nila na Job, ang walang hanggang makapangyarihang Diyos na si Yahweh sa kanilang kapanahunan. And that gave her to make this bold decision. Habang si Ruth daw po ay nandun sa Bethlehem, tinulungan niya si Naomi para mai-provide ang mga pangangailangan nito. Nagtatrabaho si Ruth sa bukid. Dito, sinasabing, nakuha niya yung atensyon ng isang landowner na nagngangalang Boaz. Si Boaz ay isang mayamang nagmamay-ari ng mga lupain. No? Nakita ni Boaz mula sa katauhan ni Ruth, no? Yung pagiging masipag sa babaeng punong-puno ng mabuting karakter at integridad. Now, why am I saying this to you? No? Bakit pa kailangan natin pag-usapan itong bahagi ng istorya? Kasi dito po natin makikita na ibinibless ng Diyos ang kanyang mga anak. Kailangan lang nating maghintay in making a bold decision. Sundin natin yung kalooban ng Diyos. Hindi po nalilingit sa mata ng Diyos. May mga pagpapasya tayo, mahirap gawin. Pero kailangan natin gawin. May mga bagay na parang mahirap sundin. Pero kailangan natin sumunod sa Panginoon. And the good news is, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Katulad ni Ruth. Ang sabi sa Ruth chapter 2 verse 12, I think it was yung mother-in-law niya nagsasabi nito sa kanya na, the Lord bless you, my daughter. Ang Diyos ang nagpapala sa iyo. You have shown greater kindness to your mother-in-law now than you did to your own mother. May the Lord reward you for what you have done. May you be richly blessed by the Lord God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Sabi dito, well, para punong-puno ng pagbe-bless sa kanya. Kasi, I think, iilan lang yung pwedeng gumawa nung ginawa ni Ruth. Pagpalain ka, aking anak. Nagpakita ka ng higit na kabutihan sa akin kaysa sa iyong ina. Dahil dyan, ang Diyos nawa ang magpala sa iyo sa lahat ng ginawa mo. Pagpalain ka niya nawa ng todo-todo
sa ilalim ng kanyang, dahil ikaw ay doon, dahil nagpakandili ka sa kanya, sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak. Dahil hinanap mo yung kaligayahan mo sa Diyos. Dahil pinili mo ang Diyos ang manguna sa buhay mo. Dahil pinili mo ang tunay na Diyos. Pagpalain ka niya. At alam niyo po, sa kaso ni Ruth na naging balo din, parang mahihirapan na uli siyang makakuha ng isang magandang makakapareha sa buhay. Pero God has proven something. Nakuha pa nga niya ay isang mayamang nagmamay-ari ng maraming lupain. So, Ruth was blessed by God. Pinagpala po siya ng Diyos. Ito ay dahil sa si Ruth, ang sinunod po niya, yung kalooban ng Diyos. Mas pinili niya ang Diyos sa kanyang buhay. Pwedeng maraming challenge, pwedeng makakita na mas maraming opportunities si Ruth kung hihiwalay siya dun sa kanyang binan. Pero pinuli ni Ruth na magstay dun sa kanyang binan kasi alam na niyang walang makakasama yung kanyang binan. Isang napakamabuting manugang. At hindi naman po siya pinabayaan ng Diyos. Kasi naging mabuti siyang manugang sa kanyang binan. Dahil alam niya na wala nang mag-aalaga dito. At wala nang kakayahan. Nabuhayin yung kanyang sarili, nahihirapan na. Tinulungan siya ni Ruth. At hindi nilimot ang Diyos. Makikita din po natin na doon sa istorya ng kwento ng buhay ni Ruth na napakahalaga talaga ng pagtsatsaga at saka pananalangin. Minsan, dumarating tayo, kaya pala sabi ng Lord dun sa kanyang mga salita, pray unceasingly. Kasi minsan, you will reach the point of your life na hindi mo na gustong manalangin. Wala ka nang ganang manalangin. Kasi with all the things na nangyayari sa buhay mo, but the more na nangyayari ito sa buhay mo, hindi mo naiintindihan. Just keep on praying. Just keep on persevering. Tuloy lang. Magtyaga lang. In the right time, mag-aani po tayo. Kung hindi tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti at mag-aani tayo, kung patuloy tayo maglilingkod sa Diyos. Hindi tayo, sabi nga, hindi kita iiwan. Hindi pagbabayaan man. And this is a promise that comes not from anybody else. This is a promise that comes from the very mouth of our loving Father. Now, another important thing that we have to see in the life of Ruth. No? Sabi po talagang kailangan lang natin ipagkatiwala ng buong-buo yung buhay natin sa Diyos. Bakit kailangan natin ipagkatiwala ng buong-buo yung buhay natin sa Diyos? Ang Diyos kasi ang kumahabi ng istorya ng buhay ng bawat isa sa atin. Lalo na nagsuko tayo sa kanyang buhay. Yung pag-iisang dibdib ni Ruth at ni Boaz, yung union po na ito, hindi lang po ito para masigurado ang isang magandang kinabukasan kay Ruth. Alam niyo po ba, ang pinakamagandang bagay na nangyari kay Ruth ay hindi lang nasigurado ang isang magandang kinabukasan para sa kanya. Meron siyang isang bagay na hindi hiningi, pero ibinigay din sa kanya ng Diyos. But it also placed her on the lineage of Jesus Christ. Hindi mo inaasahan na si Ruth
ay mapapasama. No? Yung union na meron siya at si Boaz, nobody can tell na isa pala ito sa panggagalingan ng angkat ng ating Panginoong Kristo nung siya ay nagkatawang tao. Hindi niya hiningi yung privilege na yun, but for eternity, no? It will be remembered na bahagi siya ng talaang kanan o genealogy ni Jesus. What a privilege. Punta naman po tayo dun sa naging buhay ni Reyna Esther. Si Reyna Esther po ay isang Hudyo na naging reyna ng Persia. Ang kanyang buhay po ay punong-puno po ng kwento ng katapangan at pananampalataya. Sabi po natin yun sapagkat ito yung kanyang kwento. Tunghayan po natin. Nalagay po kasi si Reyna Esther sa balag ng alanganin. Nalagay ang kanyang, hindi lang kanyang katungkulan, kundi maging kanyang buhay sa balag ng alanganin. Sapagkat meron po isang masamang opisyal na naghahangad ng masama sa mga Hudyo. Ang kanyang balak ay i-exterminate o ipapatay, no? Yung lahat ng mga Hudyo. May masama siyang balak. Lahat ng mga Hudyo na nasa imperyong Persia, ang balak niya ay ipapatay o maubos. Dumating po ito doon sa kaalaman ni Mordecai. Si Mordecai ay pinsan ni Reyna Esther. At kanyang pinapaalam kay Reyna Esther yung masamang pinaplano ni Haman. Kaya nga lang, merong isang napakalaking suliranin, si Reyna Esther. Hindi po kasi basta-basta pwedeng lapitan ang hari. Maaari ka lamang lumapit sa hari kapag ipinatawag ka nito. Sa makatuwid, kapag lumapit ka sa hari nang hindi ka pinapatawag nito, maaaring magresulta ito, no? Para, para ipapatay ka. So ganito po kalaki yung at stake, no? Kapag ka ipaparating niya sa hari, yung suliranin na kinapapalooban niya at ng kanyang mga kalahi. Kasi maubos yung mga kalahi niya. Kasama na siya. Pero hindi po nagdalawang isip si Reyna Esther. Una, dahil sa kanyang pananampalataya. Pangalawa, dahil sa pagmamahal niya doon sa kanyang mga kababayan. Kasi pwede naman piliin na lang ni Reyna Esther na, Reyna naman ako. Pwede na siguro ako manahimik. Pero hindi po eh. Naghari naman ng aking asawa, baka pwede nga akong iligtas, huwag na akong isama doon um, sa mga mapapahamak na mga kalahi ko dahil doon sa masamang hangarin ni Haman. Protektahan na lang niya ang kanyang sarili. Pero ano po ang ginawa niya? Naglakas loob po si Reyna Esther at ang kanyang sabi, at kung ako'y mapapahamak, bayaan mo ako'y mapahamak. And if I perish, I perish. Kung mapapahamak ako, mapapahamak ako. This is a very powerful word na kailangan niya gawa ng stand. Sa paggawa niya ng stand, walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan dun sa mangyayari dun sa kanyang posisyon,
at lalo na sa kanyang buhay. Pero bakit na nilakasan ang loob niya para iligtas ang kanyang mga kalahi? Una dahil nagtitiwala siya sa Diyos. And she cannot turn her back to the people of God, to the chosen people of God. At ano po yung ginawa ni Reyna Esther? The rest is history. Kinausap niya ang hari. Pinagbigyan siya ng hari na makausap. Ipaliliwanag niya ang nangyayari at ang masamang pakay ni Haman. At sa halip na si Reyna Esther at ang bayan ng mga Hudyo ang mapahamak, si Haaman ang napahamak. Ano ba yung gusto tinuturo sa atin dito ng Panginoon? Tinuturo dito ng Panginoon na una huwag tayong magplano ng masama sa kapwa natin. Tingnan po natin yung mga naghahangad na masama sa kapwa natin. Sila mismo ang napapahamak. Doon sa mga kapahamakan, ginagawa nila sana para sa iba. Kasi mayroong nag-iingat, lalo na po sa bayan ng Diyos. Sa mga anak ng Diyos, may nag-iingat sa atin. Hindi po si Esther, hindi po si Reyna Esther, hindi sa ating kapanahunan ngayon. Pag hindi na natin kaya sitwasyon, meron tayong pwedeng tawagang pangalan na anytime pwede nating tawagan na kahit hindi man tayo ipinapatawag, anytime na lumapit tayo sa Kanya, may pangako siya na hindi niya itataboy ang sino mang lalapit sa Kanya. At ano po ang pangalan niya? Pwede nating tawagan si Jesus. Ang buhay pananampalataya po ni Esther ay nagpapakita ng katapangan na, well, pwede kang mapahamak, pero yan po yung sinasabi natin, yan po yung pinapaliwanag ko dun sa inyo na katapangan eh. Ang katapangan ay hindi yung pagkawala ng takot, kundi ang katapangan, bunga ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, na kahit natatakot tayo, at kahit sa palagay natin hindi natin kayang gawin, at kahit sa palagay natin wala nang mangyayari, ginagawa pa rin natin. Sumusunod pa rin tayo. Kahit hindi natin nakikita what lies ahead of us, nagtitiwala pa din tayo. Umaasa pa rin tayo. Bakit? Sapagkat alam natin na hindi man natin naiintindihan ang lahat ng nangyayari ngayon. Hindi ibig sabihin ito na pinabayaan na tayo ng Diyos o hindi na tayo sinamahan ng Diyos. Maaaring may tinuturo pa sa atin ng Diyos at maaaring hindi tayo komportable sa pinagdadaanan natin ngayon. Pero mga kapatid, sa maraming pagkakataon na nakita na natin ang kabutihan ng Diyos, hindi nito pwedeng itago na sinasabi sa aklat ng Jeremiah 29:11 na ako lamang ang mga nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko sa inyo. Mga panukalang hindi para saktan kayo, kundi mga plano para sa inyong ikabubuti at dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Sabi po dito, Esther's story reveals the hand of God at work, guiding her steps and orchestrating events of His ultimate purpose. Dito doon po natin makikita na walang nangyayari sa buhay natin na hinahintulot ng Diyos na walang ginagawa ang Diyos. Sabi nga po ng isang awit sabi nga po ng isang awit, hindi man natin nakikitang gumagawa ang Diyos. It can never deny the fact that God is still doing something in our lives. May ginagawa pa din siya. At lahat ng nangyayari, habang tinatahi ng Panginoon ang kwento ng ating buhay, hindi natin makita ngayon hindi natin ma-appreciate yung picture ng buhay natin kasi
Ang nakikita lang natin ngayon yung tinatahi niya, yung puzzle na binubuo niya. Hindi pa natin nakikita yung kabuuan ng kanyang ginagawa sa buhay natin. Kailangan lang natin maghintay. Kailangan lang din natin magtiwala. Sapagkat ang Panginoon ang pinakamagandang gumawa ng kwento ng ating buhay. Pagkatiwala lang natin sa kanya yung buhay natin kahit nahihirapan na tayo, ipagtiwala pa din natin sa kanya. Sabi din, Esther's prayerful intercession played a crucial role in the deliverance of her people. Kaya kahit minsan, hindi na natin feel manalangin, pray ka pa din. Kahit parang walang nangyayari, pray ka pa din. Kahit kung minsan parang nagdududa ka, pinakikinggan pa ng Diyos sa panalangin, pray ka pa din. Kahit hindi mo na alam kung anong sasabihin mo, pray ka pa din. Minsan nakala natin, hindi naririnig ng Diyos yung lahat ng panalangin natin. Mga pagluha natin. Pero hindi po totoo lahat ng iyon. Alam ng Diyos ang bawat dinadaan ng bawat isa. Ang bawat sakit ng kalooban natin, ang bawat intindihin natin. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay sapagkat siya ang pinakamarunong at pinakamakapangyarihan sa lahat. And if God allows those things to happen para maranasan natin, it is on purpose. Kaya niya pinahintulot na mangyari yun sa atin. At yung purpose, hindi para sa ating kasasama, kundi para sa ating ikabubuti. Sabi po dito, as Queen Esther used her position to advocate for justice and righteousness. Makita natin din doon sa naging buhay ni Reyna Esther na hindi na sayang yung kanyang posisyon bilang Reyna. Ibig sabihin, nilagay siya talaga doon ng Diyos. Kasi balang araw, ito yung magiging gamit niya at halaga niya. So kung nasaan man tayo ngayon, ano man ang ating katatayuan sa buhay, ano man ang nangyayari sa buhay natin, inilagay tayo dyan ng Diyos kasi balang araw, may mga tao na makikinabang doon sa naging kwento ng buhay mo. Katulad ni Reyna Esther. Nalagay tayo dito kasi dito tayo gagamitin ng Diyos. Magagamit itong mga kwento ng buhay natin na ito ng Diyos. Magagamit ng Diyos yung katatayuan, yung talento na meron ka, kayamanan na meron, kakwento ng buhay mo, all for His glory. Pag hindi na natin alam kung bakit nangyayari at pinahintulot ng Diyos yung mga bagay na nararanasan natin ngayon sa buhay natin, huwag na natin intindihin. Ipaubaya na lang natin sa Diyos. Sapagkat ang laban natin ay hindi natin laban. Ang laban ng buhay natin ay laban ng Diyos. And all we need to do is to keep trusting Him no matter how difficult it may be. Kahit hindi mo naiintindihan. Itiwala natin. Katulad ni Esther at Ruth, ang buhay natin sa Panginoon. Sa sandali pong ito, lumapit tayong lahat ngayon sa trono ng mabaging Diyos. Sabi niya, ngayon makakalapit na kayo sa trono ng mahabaging Diyos nang walang takot at nang walang pangamba, nang walang harap, nang walang balakid. Those who would like to come to God, you can come boldly to His presence. God won't judge you. God won't punish you.
Despite lahat ng mga takot mo, despite lahat ng pagdududa mo, despite ng lahat ng kamalian mo, come to God. Sabi niya, Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat, na bibigyan kita ng pasanin sa inyong buhay. At ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi niya, sapagkat saan man may 2 o 3 nagtitipon sa aking pangalan, naroon ako sa kalagitnaan ng pagtitipon ngayon. And God is here right now. Sabi niya, ano man ang mapagkaisahan natin dito sa lupa sa ating pananalangin, sa kanyang pangalan ay kanyang papakinggan. Kaya tayo dumulog at lumapit sa Panginoon, manaming Diyos. Nagpupuri at nagpapasalamat yan sa lahat ng mga pagpapalang tinatamasa namin sa pakikipag-isa sa iyo. Sa lahat ng pag-iingat, sa lahat ng pagtulog. Pinagpapasalamat din namin, Ama, yung palagi mo pagligtas sa amin sa araw-araw mula sa lahat ng kapahamakan. Salamat po sa bawat lakas at karunungan, pagpapala na pinapahiram mo para mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok sa buhay. Salamat din po ako sa mga pagsubok na binibigay mo na nagtuturo sa amin ng mga bagong bagay, Panginoon, para patuloy kami na lumapit, umasa, magtiwala sa isang makapangyarihang Diyos na hindi lamang naming Diyos, kundi aming Ama na lubos na nagmamahal sa amin. Salamat, Ama. Ikaw nakakasiyasat ng puso namin, naman ang aming isip. Ang patuloy nagtatama at nagbibigay ng direksyon sa aming buhay. Salamat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus na ikaw din po nakakaalam ng lahat ng mga pinagdadaanan ng mga kapatiran. Ikaw din, Ama, ang nakakaalam, Panginoon, ng lahat ng bigat na mayroon ng kapatiran. Ikaw din, Ama, nakakaalam, Panginoon, ng mga bagay na gumugulo sa kanilang isip. Ibibigay ng takot at pangamba sa kanilang puso. Umaagaw ng kanilang kagalakan, ng kanilang pag-ibig at ng kapayapaan. Ikaw lang po ang aming nilalapitan, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sapagkat alam namin hiwalay sa iyo, wala kang magagawa. Sa iyo po kami lumalapit. Sa iyo po kami patuloy na nagsusuko ng buhay. Sapagkat alam namin ikaw lamang ang may magagawa. Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, tulungan mo po kami. Tulungan mo kami sa lahat ng aming mga dalahan. Ikaw ang pagaan ng aming mga kabigatan. Ikaw ang makalis sa mga takot at pangamba. At ang lahat ng pag-aalangan namin. Punuin mo ang puso namin ng pagtitiwala at pag-asa. Punuin mo ito ng mga mabuting gawa. Sa kabila ng lahat ng dinadaanan namin, O Diyos na aming Ama. At sa gabi ito, Ama, ibuhos mo ang pagpapala mo sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Malayo at malapit sa amin. Ingatan mo po ang kanilang kalusugan, ang kanilang buhay pananampalataya, ang kanilang kabuhayan. Ilayo mo po sila sa mga maling katuruan, Panginoon. Sa halip, patuloy mo kaming ilapit sa katotohanan ng iyong mga salita. Protektahan mo po ang bawat mahal namin sa buhay mula sa mga lalang at gawa ng kaaway, Panginoon. Umaasa kami na ang iyong banal na spirito ang laging mananaig sa kanilang puso at isip. At ang puso at isip namin at ng lahat ng mahal sa buhay namin ay hindi madadaya ng kalikuan ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang mag-iingat sa kanila.
at sa kanilang mga mahal din sa buhay. Ama, pagpalain mo po, hindi lamang ang aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo din, Ama, ang mga taong gumagawa sa amin ng hindi mabuti sa pangalan ni Jesus. Bigyan mo po sila ng panatag na kalooban at pag-iisip din at kalayaan, Panginoon, mula sa kung anumang Panginoong umaalipin sa kanila sa pangalan ni Jesus. At sa pangalan din ng Panginoong Jesus, Ama, itinataas po namin, Ama, ang aming mga sarili bilang hindi mga perpektong tao. Tinataas din namin sa iyo ang aming mga kahinaan na patuloy na ikaw magbigay sa amin ng katagumpayan upang malagpasan namin ang lahat ng ito. At patuloy na makalakad kami sa buhay pananampalatayang pangarap mo sa bawat isa sa amin. Ang lahat sa aming buhay, aming trabaho, ang aming mga concerns, aming buhay pananampalataya at ang buong iglesia at ang nangangasiwa ay sinamin ipinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa ating lahat. Purihin nga pong muli natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po, napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At nawa po, maisabuhay din po natin ito at mai-share sa lahat ng ating mga kakilala, lalo na po sa ating mga paghayo. Yan po, muli po tayong manabik sa susunod na Miyerkules. Ganito din pong oras, 6 to 8 p.m. via live streaming pa rin po. At syempre po, postpone po muna yung ating youth fellowship upang bigyan daan yung ating A Night of Worship, ang Concert with the Cause ng ating The Anointing Band, 5 to 7:30 p.m. Ayan, manood po tayo. Ayan. At syempre po, yung ating tema ng ating community, ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, syempre po mahal natin. At ang ating pamilya, mahal po natin. At ang tema ng community natin ngayong taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Purihin natin ang Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.